sa mga kapatid natin na nandito na ngayon. Magandang araw ng linggo po sa inyo lahat. Puwede niyo na pong buksan ang inyong camera so we can start. It's 8:08 already. And let us request our host to please share the song for everyone so we can sing a song of worship. Let's begin our Sunday school. Ano yung nagda-download sa akin? Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Hunger on Calvary's mount outpoured, there the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous infinite matchless grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. And let us request Brother Ira to please start our Sunday school in prayer. Let's pray. Father God, nagpapasalamat kami sa yaman ng iyong biyaya na kami ay pinagsama-sama niyo, Lord, sa platform na to have our Sunday School, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa araw na to ay pakabalalin niyo po nawa sa aming unang bahagi ng aming pagsamba ay sa tunay ng banal na Espiritu, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong aral, iyong Panginoon. At gabayan niyo kami sa tunay ng banal na Espiritu. Daling kami sa katotohanan nito at magpakumbaba kami sa iyong salita. Pagpalaan niyo po ang oras na ito na aming Sunday School at patawarin niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan at palahanan ng aking mga kapatiran at bawat isa, Panginoon, ay araw niyo ito, Panginoon. At nawa ay makarating po sila sa aming Sunday School sa oras ito. Ito namin sa amot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Okay, so praise the Lord for this day. And I really thankful na sa series ng ating pinag-aaralan ay we talk about loving God in our family. Okay? Tama ba? Yan yung naging series natin sa Sunday School, no? Loving God in our family. So, this time, sa pagsisimula ng ating Sunday School, let us share. Let us share something that we've learned from our lesson. At nasa lesson 5 na tayo, no? About loving God in our family. So, let's start with Brother Ira. Brother Ira, so far, ano ba yung magandang lesson na itinuro ng Panginoon sa atin in this series of study about loving God in our family? That every family ay maging focus at maging goal ng every family to become a disciple of Christ, mag-isiwala sa leader of the family at magiging focus niya is yung pagmamahal din niya sa Panginoon. Dahil doon mag-isiwala yung paglilingkod niya ng buong puso para sa Panginoon. So that's how importante sa buong pamilya na ang salita ng Diyos din ang patuloy na na magiging tinuturo sa bawat pamilya. Yun po. Okay, are you done, Brother Ira? Hello, good morning. Yes po. Narinig niyo po ako? Nagchachapi po. Bigla kayo nawala po kanina. Hello? Hello, Pastor. Nagchachapi po kayo. Are you done, Brother Ira? Yes po. Okay. Sige. Let's listen to sino pa ba yung mga nandyan? Parang, Tatlo lang po. kay Brother Rico. Brother Rico, naririnig niyo po ako dyan, Brother Rico? Mahina yung signal. Yes, Pastor. Okay. So, this is sharing time with regards to sa ating past lesson in loving God in our family. Would you like to share something na lesson na natutunan po natin? Yung tungkol sa kwan, Pastor, no? Tungkol sa pamilya Yes. yung husband, yun siya yung pinaka-head ng pamilya. Kailangan talaga na
mahalin niya ang mga anak niya, ang asawa. Then, sa Ephesians, yung asawa naman, kailangan mahalin din niya ang husband niya. Kasi as a family, with God's guidance, kailangan magsama-sama sila, no? Kasama yung anak naman, kailangan obey their parents. So, yun yung ng church, no, sa family, na kailangan magka sama-sama sila with Christ, na sa lahat ng mga ups and downs, no, sa pamilya. Kung ano man yung mga naranasan natin na I-check mga mo nga si Hila mo, Debe. paghihirap. Be, pakicheck mo nga doon sa Kabuko. Walang uma-attend ng Sunday So, school. Wala. Dito sila. importante talaga yung parang teamwork, mo sa with with blessings and guidance sa Panginoon. So, yun lang, Pastor. Okay. So, napakahalaga talaga ng family, no, na sama-samang nagmamahal sa Panginoon. And also, the lesson, keep us aware na in our different we have different responsibilities inside our homes, no? The father, the mother, the kids, okay? And also the discipline inside the home, how we express our love and devotion to our God Almighty. Now, let me begin with this question. Brother Ira, okay, pwede mo bang i-share yung ating PowerPoint sa screen? Let me begin with this question. Okay, yung susunod na slide, please. That is the title of our lesson today. Yan. If your family were the only Bible some people ever read, what would they learn about the grace of God? Ito yung mahalagang question kasi alam nyo, maganda yung church. Nagiging matibay ang church kapag matibay ang pamilya. Okay? And kung ang pamilya natin ay pinagmamasdan ng maraming tao sa paligid natin, ano ang natututunan nila tungkol sa biyaya ng Panginoon? About the grace of God. Now, tandaan po natin that every family every Christian family, I mean, receive God's grace. And we should live as daily testimony of His undeserved kindness. And then, this grace na natanggap natin mula sa Panginoon, this is the power that transforms our homes. It transforms our homes into places of forgiveness. Since God unconditionally forgave all our sins, no? Paano nakikita ng komunidad natin sa loob ng ating tahanan? And how about the virtue of patience? Okay? You know, that grace that we receive from God transform our homes into the places of patience and sacrificial love. So, mahalaga yung part ng parents, no? And parents, ito yung ine-extend nila, yung mercy as they disciple their children. Okay? And yung mga spouses naman natin, they model Christ's love by
bearing with one another. Now, sa oras naman na may problema sa loob ng tahanan, di naman to naiiwasan, ano? Hindi naman to naiiwasan sa loob ng pamilya, lagi namang may problema talaga. Now, in times of conflict, yung biyaya na to ng Panginoon na nakarating sa atin, ang magpapaalala sa atin to pursue reconciliation. Yung bang spirit of reconciliation ay nararamdaman at nakikita doon sa loob ng ating tahanan. And hindi umiiral yung paghihiganti, no, kapag nagagalit tayo. Kundi ang pagpapatawad ang nangingibabaw. Will our neighbors will testify that itong pamilya na to talagang bukas ang isipan at mababa ang kanilang kalooban. Hindi sila nag-hold ng mga grudges, hindi sila nagtatanim ng galit. Lagi silang bukas para magpatawad at i-reconcile kung ano man yung mga hindi pagkakaunawaan. Now, kung ito lang sa loob ng tahanan, still yung grace na to na nandun sa loob ng tahanan natanggap natin mula sa Panginoon. No? Lead us to trust God's provision. Hindi lamang sa material na pangangailangan, sa pangangailangan sa pananalapi, pati sa mga, kuminsan kasi may mga pagkukulang din tayo sa mga decision natin na nagagawa. No? Tulad lang, kukulang tayo sa pag-uunawaan sa isa't isa, pagpapatawaran sa isa't isa. That grace will lead us, that the Lord will provide for this. This is something that missing, no, in our family. Because as recipients of such riches, kaya tawag dyan ni Paul yung the riches of God's grace. In the book of Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. Kaya yung pamilya ng tahanan ng bawat Kristiyanong pamilya, ang tinatawag po tayo to reflect this grace. Okay? And we have to reflect this grace of welcoming, this grace of serving, and also this grace of giving generously. Knowing that all we have is freely given. Okay? Now, isa sa author na nabasa ko, sinulat niya to, sabi niya, grace is one of the most remarkable and profound gifts that God bestows upon humanity. Okay, next slide please. And it is unearned, it is undeserved, and unparalleled. Hindi daw po ito matutumbasan o mapapantayan. No? And that is why today we will dive deeper doon sa lalim ng yaman ng biyaya ng Panginoon at ibabase natin ang ating aral dito sa Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. Okay? At ang aking panalangin na sa pag-aaral natin ng mga talatang ito, we will discover that grace is not only rich but also limitless, transforming every aspect of our lives. So, I believe we are ready to begin in our lesson. So, this is our goal, that starting today and to the following Sundays, that we can ponder upon in these three powerful biblical truths about the riches of God's grace. Now, para sa iyo, Brother Ira, kapag narinig mo yung salitang grace, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Brother Ira, naririnig mo ba ako, Brother Ira? Yung ano po, not deserving na makatanggap ng regalo. Okay, hindi ka karapat-dapat pero natanggap mo yung regalo, no? Okay, diyan sa Kabuko. Somebody from Kabuko.
Ano yung pumapasok sa isip ninyo every time na naririnig niyo yung words na God's grace? Kabutihan ng Diyos sa akin kahit di Ah, ako dapat. Butihan ng Panginoon. pwede, kaya niyo bang buksan yung camera niyo diyan kasi hindi ko alam kung may kausap ako kahit ng camera eh. Hindi ko alam kung naandyan ba kayo or you are traveling or you're somewhere else. Okay, si CF Youth, God's grace. Ano, ang sarap pakinggan, ano? Actually, ito yung pinaka matamis na salita na God's grace. mababasa natin sa Biblia eh. God's grace. Ano? Bunga ng pag-ibig ng Diyos. Wow! Bunga ng pag-ibig ng Diyos. Wow, ang sarap na, no? Bunga ng pag-ibig ng Diyos nagkaroon ng biyaya. Praise the Lord, praise the Lord. No? Kung di tayo minahal ng Diyos, wala naman talagang biyaya, no? Praise God, praise God. Sino pa ba? Sister Mayan. Sister Mayan, God's grace. Pag naririnig mo yung word na yan, ano yung nagiging impact sa'yo? Ano yung pumapasok sa isip mo? God's grace. Kung kay Brother JR, ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kung kay Brother Ira, ito ay regalo na hindi karapat-dapat para sa'yo pero napunta sa'yo. How about you? Anong naiisip mo pag every time maririnig mo yung God's grace? Ganyan, Pastor, love of God. Love of God. Okay, love of God. Now let me use this illustration. Yang magandang sasakyan mo na yan. You believe that is the grace of God? That's Yes po. alam niyo, every time na pinapaalala sa atin tong salitang grace na to. Nagre-reflect lang dito kung sino tayo eh, kung sino yung Panginoon. Hmm. No, tama lahat ng inyong illustration, tama lahat ng inyong iniisip. Okay? Kaya sa konteksto ng ating pamilya, kapag in-apply natin yung grace ng Panginoon, sana maintindihan natin na we owe everything to God's grace. Kaya yung nanay, kaya yung tatay, kapag naintindihan to, ikaw ang magmo-motivate sa loob ng tahanan para ang buong pamilya ay lalong magmahal sa Diyos. Lalo nilang mahalin yung Panginoon. Kung saan nanggaling itong mayamang biyaya niya. Okay? So, Brother Jar, sino yung kasama mo dyan? Sino ba yan? Si Sister Julia, pwedeng pakisa mo yung Ephesians chapter 1, verse 7 and 8. Wait lang po. Ephesians 1, verses 7 and 8. Yan, buti pa si Sister Julia, may Bible, oh. Magpapastora yata to eh. Sige. Pakibasa mga kapatid. Ephesians 1, verse 7 to 8. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he made to abound toward us in all wisdom and prudence. Wow, okay. Makita niyo rito, no? Pinaliwanag ni Paul doon sa Church of Ephesus, no? That through the Lord Jesus Christ, through his sa pamamagitan ng pagtigis ng nagkaroon ng kapatawan ng kasalanan alinsunod doon sa yaman ng kanyang biyaya. So therefore, first, una nating makikita rito is yung saan ba nagmula yung biyaya ng Diyos? Yan. Pinapakilala rito ni Apostol Pablo the foundation of God's grace. Okay?
So, Ate Julia, sa binasa mo, ano tingin mo yung foundation ng grace ng Panginoon? Ayon kay Apostol Pablo. Sabi diyan, according to the riches of His grace. So what is the foundation of God's grace? Sige, Ate Julia. Ano po? Through His blood. Correct! Exactly. Through His blood. Next slide. Wow, pwede na magpastora talaga to si, ano no, si Ate Julia. That is the foundation of God's grace. The life, the very life of God. Kasi doon nagkaroon ng katubusan. Yun yung sinasabi ni Brother Ira kanina, na hindi naman tayo karapat-dapat, pero inabot tayo ng special na regalong ito mula sa Panginoon na tinatawag nating biyaya. This is redemption. Redemption in Christ. Paano yung naging pamamaraan? Sa pagtigis ng kanyang dugo. Kaya sinimulan ni Apostol Pablo itong pagtuturong ito na kay Heso Kristo nagkaroon ng katubusan through His blood. Okay? Now, kaya may Christian family ngayon because more than 2,000 years ago, isinikatuparan to ni Yeso Kristo. Yung pagbibigay ng kanyang sarili, pagtigis ng kanyang dugo at sariling buhay upang magkaroon ng katubusan yung kasalanan. No? Now, redemption means to be back, okay? Liberated or set free. Ang ganda ng kahulugan, ano? To bought back. Bakit kinakailangan bilihin uli o tubusin uli? No? Kasi may kabayaran yung kasalanan eh. Ano nga uli yung kabayaran ng kasalanan? Anybody? Ano yung Kamatayan. kabayaran ng kasalanan? Kamatayan po. Hello? Kamatayan. Kamatayan. Now, kapag ka hindi tinubos yun, ano mangyayari sa atin? Kapag ka hindi na-meet yung payment ng kasalanan, ano mangyayari sa atin? Wala nakakaalam. Sobra naman. Pupunta po tayo sa impyerno. Mamamatay ka, kapatid. Okay? There is no Christian family without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ. Without redemption. Nakita niyo, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan saan? Sa walang hanggang kaparusahan o tinatawag nating impyerno or lake of fire, the worst. The lake of fire. Doon papunta yung tao eh. Oh, Brother JR, naintindihan mo? Doon ka papunta. Okay? Sister Mean, doon ka papunta. Ganon ka rin, Brother Rico. But praise God, there is grace. Which the foundation is the blood of the Lord Jesus Christ, the very life of God Himself. Okay? Why? Because God, from the foundation of the world, He planned to preserve His own family. His own family. His own people. Okay? Now, read Matthew chapter 1, verse 21, please. He'd like to preserve His own family. Kaya mahalaga sa Diyos yung kanyang pamilya. Ganon din ang nire-reflect nito doon sa bawat pamilya, sa bawat tahanan natin, sa bawat church, which is the family of God. Binabalik tayo ng Biblia doon sa
Ano ba yung naging ugat lahat? Oo. Eh, ayaw ng Panginoon na pahamak yung kanyang pamilya. He will preserve them. Dahil maganda ang plano ng Diyos sa kanyang pamilya. That is why there is grace. Kaya nagpadala ng grace yung Panginoon. Gumamit ng grace yung Panginoon. Hindi justice. Now, Sister Mehan, kung justice ang paiirali ng Diyos, ano mangyayari sa atin? Kung hustisya ang paiirali ng Panginoon at hindi grasya, ano mangyayari sa atin? What do you think? No one will be saved. Wala pa No rin one po, will be- Pastor. Ha? Ano, Sister Mehan? Ulit. Nagkasabay kayo ni Pastor, ni Pastor Gary. Ano pa rin po, Pastor, di pa rin tayo masisave. Eksakto. Kasi ang karapat dapat sa tao, parusahan. Ang karapat dapat sa tao, patayin. Naiintindihan nyo? But instead, minahal ng Diyos yung kanyang pamilya. His chosen family. Kaya nakita niyo yung espiritu na nire-reflect ng Panginoon ngayon sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating simbahan. Why? Because we are His family. Kaya nga sa church, di ba, kinakanta natin yung family of God. Sana naiintindihan natin every time na kinakanta natin yan. And by the grace of God, walang mapapahamak. Walang mapapahamak na miyembro ng kanyang pamilya. That's why Paul begin this explanation to the church. Tandaan niyo ang context nito sa church. Because Paul always considered the church as his own family. How about you, mga kapatid? Kayo ba yung ating church, yung First Baptist Christian Fellowship, yung CCF? Kino-consider niyo ba yan na sarili niyong pamilya na tinubos ng dugo ni Jesucristo? That without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there will never be a church in this present dispensation. There will be no body of the Lord Jesus Christ, the universal church, who will be presented to the presence of God perfect in His perfect time. He will become the bride of the Lord Jesus Christ Himself para hindi na tayo maghiwalay pa magpakailanman. That is what Paul called the cost of redemption. That is the cost of redemption, the redemption. So every time na nariyan ka sa loob ng iyong simbahan o sa loob ng iyong tahanan, tandaan mo kapatid, meron kang role na dapat gampanan dahil yung pundasyon ng biyaya ng Panginoon ay palaging magpapaalala sa iyo na napakamahal ng pagkakatubos. Bakit tayo nasa Kristiyanong pamilya ngayon? Bakit ka nasa isang Kristiyanong simbahan ngayon? Bakit ka naging bahagi ng katawan ni Kristo ngayon? Okay? The price was the blood of the Lord Jesus Christ. It wasn't gold, the Bible says. It wasn't silver. It wasn't but the Brother JR. In the book of 1 Peter, right? 1 Peter, pakibasa, please read the 1 Peter 1, verse 18 to 19. Sige, wag na tayong mag-aksaya ng oras kasi marami na kayo inaksayang minuto or for coming late. 1 Peter 1, 18 to 19. And we heard his voice, which came from heaven when we were with him on the holy mountain. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. 1 Peter, brother. 1 Peter chapter 1. Okay. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver and gold from your aimless conduct
received by tradition by your fathers, but with the precious blood of Christ lamb of, as a Ang lamb galing, ano? without blemish and without spot. So, tinubos tayo, no? Hindi dun sa mga bagay na mauubos o nasisira. But with the precious blood of the Lord Jesus Christ, a perfect and spotless sacrifice. Kaya yung immeasurable value nung kaligtasan mo, kapatid, bakit ka napabilang sa pamilya ng Diyos, ay panawagan ng Diyos muli sa atin to live in reverence and gratitude doon sa persona na nagbuwis ng kanyang buhay. You receive that grace because of that precious blood. That is the foundation of God's grace. Okay? Now, John 3:16. Sino ba hindi naka-memorize ng John 3:16 dito? Because God loves you. Ano ginawa ng Panginoon, Ate Julia? Because God loves you. According to John 3:16. He sent his son, he sent his only begotten Very son. po. good. He gave His only begotten Son. So that's the cause of redemption. Number two, what becomes the outcome or the conclusion of this redemption? Ano yung naging outcome? Ano yung naging result? Redemption, meaning freedom from bondage. Okay? Yun yung pinapakita ng word na redemption. It signifies freedom from sin's power and penalty. Now, Brother Echem, pagbabayarin ka pa ba ng Panginoon sa mga kasalanan mo dahil tinubos na ni Jesucristo yun? Brother Echem, nandiyan ka ba? Parang nakikita kita rito sa ano. Hindi na po, Pastor. Hindi ka na pagbabayarin ng Panginoon. Yes. Dahil tinubos niya na yon. Okay? Romans. Romans 6:18. Pakibasa, Brother Echem. Romans 6:18. Yeah. Romans 6:18. Yan. Romans 6:18. And having been freed from sin, we become slave of righteousness. Okay. Nakita niyo yung twist ng faith natin ngayon? We are set free from sin. Yeah. Being slave of sin, now you become slave to righteousness. Wow. Ang galing, ano? Yeah. Kasi kung alipin ka ng kasalanan ngayon, bukas mamamatay ka. But now, because of the precious blood of the Lord Jesus Christ, you are now slave to righteousness. Ang ganda ng direksyon na binigay ng Panginoon. Papunta sa kapahamakan ngayon, papunta sa katuwiran. Yes. Isang daan patungo sa isang mabuting landas. Ang tinatahak nating daan ngayon. Amen? Isang matuwid na buhay. Isang matuwid na direksyon. Papalapit sa kaharian ng Diyos. Galatians 5:1. Pakibasa, Galatians 5:1, please. Go to Galatians 5:1. Galatians 5:1. It was for freedom that Christ set us free. Set us free, therefore keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. That is very, very clear. Yeah. It is for our freedom. It is for our freedom. Grabing biyaya to, kapatid. Okay, isipin mo, papunta ka na doon sa kapahamakan, pinili ka pa ng Diyos. So, parang ganito yan eh. Yung isang slave, sinet free ng isang napaka-generous na hari. Bakit naging generous yung hari? Kasi kahit sarili niyang buhay, inialay niya eh. Ganon siya ka-generous. Okay? Now,
Hindi niya lang binayaran yung halaga ng katubusan para sa ating kalayaan. Ang ginawa niya pa tayong miyembro ng kanyang pamilya. Through adoption. He adopted us into His own family. Yan yung picture ng redemption. Hindi ka lang tinubos, ginawa ka pang miyembro ng kanyang pamilya. So every time na maririnig mo tong word na redemption, yan po yung picture nun. Okay? So this is the principle na gusto nating pag-aralan ngayon. Next slide please. Let's go to the principle. Now, redemption reminds us of our worth in God's eyes and compels us to live in the freedom He provides. Okay? Pakibasa. Brother Ira? Nawala na yata si Brother Ira. Okay, anybody available dyan magbasa? Redemption reminds us of our worth in God's eyes and compels us to live in the freedom He provides. Okay, so dito tayo mag-concentrate ngayon. Now, yan yung prinsipyo na pinag-aralan in Ephesians chapter 1 verse 7. Okay? So let's share our thoughts this morning. Brother JR, what do you think is the most important lesson about redemption na inahatid ng Panginoon sa atin sa umagang ito? Based on that principle. Important lesson na na meron tayong freedom na pinrovide ng Panginoon para sa atin. Yung freedom, ano? Very good, yung freedom, yung pinaka tumatak kay Brother JR ngayon. Yung freedom, sipin mo, no escape Yes. yun eh. Wala kang paraan para makalaya doon. Without the shedding of Yes. the blood of the Lord Jesus Christ. Yeah. You will never be freed Ito po. from the power of sin. Everything. Okay, thank you. Pastor Gary, would you like to share something, Pastor Gary? Yes, Pastor. Yan, so yung yung redemption na ginawa ng Panginoon sa atin, nagbigay sa atin ng naging worthy tayo o nagkaroon tayo ng worth. At dahil doon, dapat ay mamuhay tayo na may kalayaan na maglingkod sa Panginoon, mamuhay ayon sa kanyang kalooban since we are already redeemed by the Lord Jesus Christ through His precious blood, through His life that sacrificed on the Okay. cross. Amen. Okay, thank you, Pastor Gary. Mami Nena, about the Mami Nena. Redemption means that Jesus paid the ultimate price for our freedom. We are freed from sin, from slavery of sin. Okay. Redemption, no? Grabe redemption, no? Sino pa? Sino pa ang gusto mo? Brother HM. Yes, Pastor, yung ano po, preciousness ng nag-redeem sa atin, which is the Lord Jesus Christ, more precious than silver and gold. And all things, no? He is, na kung saan, ayun ang kung isipin natin na we are unworthy of the preciousness ng dugo ng Panginoon, but He still gave it to us. Kaya nagkaroon tayo ng redemption. Okay, very good.
pang isipin, Pastor. Okay, so hindi sinasabi ni Brother Rechem na hindi pwedeng baliwalain, ano? Kasi masyadong mahal. Masyadong mahal yung pagkakatubos at masyadong mamahalin yung tumubos. Okay, thank you, Brother Rechem. Sister Mayan, how about you, Sister Mayan? Sister Mayan, ano? Brother Rico, will you please share something about redemption, a lesson about redemption today? Sa akin naman, Pastor, no, tayo mga Kristiyano, para sa akin, no, na maswerte pa rin tayo na meron parang ganitong nangyari na ang Panginoon, siya nagbuwis ng kanyang dugo, no? Ang masasabi ko lang ngayon na ang walang swerte, yung hindi nakakaalam nito, no? Yung hindi nakakaalam na mapunta sila mapahamak sila o mamatay o mapunta sa impyerno. Tayo mga Kristiyano, alam natin ito. Dapat talaga tanggapin natin yung katotohanan na ganito pala ang nangyayari sa atin. So meron pa tayong chance kahit makasalanan tayo na magsisisi, magbago from the bondage of slavery. So maswerte pa rin tayo mga Kristiyano na alam natin itong nangyari sa Panginoon. Yan lang, Pastor. Okay, so ibig sabihin ni Brother Rico, pinagpala tayo, no? Na nakarating sa atin yung biyaya. Now, I would like you to reflect on this one thing. Now, isipin mo mabuti, gaano ka kahalaga sa Diyos? Bakit niya ginawa to? Think of this. Gaano ka kahalaga? Of all people, sabi nga ni Brother Rico, of all people, gaano ka kahalaga? Yung worth mo, gaano kalaki yung worth mo para maging deserving ka dun sa life ni God, who is the most precious person in the whole universe. Para ialay niya sa iyo. Gaano ka kahalaga? Ang hirap, Pastor, malaman kung gaano tayo kahalaga kasi it takes the very life of God para lang matubos tayo eh. Kaya ang hirap i-explain, Pastor, kung gaano tayo kahalaga sa mata ng Diyos eh. Wow! Now, let me explain it according to biblical principle. Ang sabi ng Bible, ang halaga mo daw ay higit pa sa lahat ng kayamanan ng buong mundo. Kaya sabi nung isang author, 'di ba? What shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Mas mahalaga yung kaluluwa mo kasi sa kayamanan ng buong mundo. Isipin mo, ikaw, dahil napakahalaga mo, bumaba mula sa kanyang trono ang Panginoon, nagpunta sa lupa para itigis yung kanyang buhay. So, ganun kayaman yung biyaya. Nakikita mo na yung picture ng yaman ng biyaya sa iyo ng Panginoon? Na bumubuo ng lahat ng yaman ng langit at ng sansinukob para lang i-express sa iyo gaano ka kahalaga sa kanya. So mga kapatid, nawa pinagpala tayo sa lesson natin ngayong umaga, na magpapaalala sa atin ng yaman ng biyaya ng Panginoon. Kaya ang aking paalala sa bawat isa, kapatid, ganun ka kahalaga sa Panginoon, kaya pahalagahan mo ng gusto yung kaligtasan na nakarating sa iyo mula sa biyaya ng Panginoon. Huwag mong aksayahin yung panahon. Huwag mong aksayahin yung panahon. Tandaan mo, mahalaga ka. At huwag mo rin bigyan ng puwang mga present na challenge ng buhay na to put you down. It's pointless. Okay?
hindi may kukumpara sa anumang yaman ng mundong ito. O anumang bagay na mahalaga sa mundong ito ang kahalagahan mo sa harap ng Diyos. Okay, so think of these things na nire-reveal ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Okay? It cost His life para lang matubos ka dahil ganun kahalaga sa Panginoon. So, are you living as someone who has been redeemed? So let us embrace the freedom and new life that Christ's blood has secured for us. Okay? So, dito magwawakas ang ating aralin ngayong umaga. Salamat at nakapag-Sunday school tayo. Purihin ng Diyos. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. No? At ang aking hiling lang, sana dumating naman kayo sa oras. Kasi online na nga lang, nalilate pa tayo eh. Parang hindi naman maganda tingnan. Parang hindi naman natin na-appreciate yung redemption. Okay? Kapatid, online tayo. Nalilate pa. Nakakahiya naman sa Panginoon. Okay? Unless meron pa kayong ibang concern or question, meron po ba kayong gusto pang i-clarify o gustong idagdag sa ating aralin ngayong umaga? We still have 5 minutes more. 5 minutes more. Anybody? Ako, Pastor. Okay, Pastor Gary, go ahead. Yung sa redemption ng Diyos sa atin sa pagitan ng sacrifice ng ating Panginoon Kristo, it gives us freedom not to obey anymore the sin, yung pagkaalipin sa atin ng kasalanan, and it is freedom to serve the Lord, na paglingkuran ng ating Panginoon. So kaya it is unbecoming for a Christian na yung para bang hirap sa kanya na maglingkod sa ating Panginoon, samantalang tayo ay pinalaya na ng Panginoon at yung kalayaan na yon upang tayo ay malaya na makapaglingkod sa kanya. So yan na siguro ang gusto kong. Very good, very good. Ano? Talagang dapat itodo mo na, no? Itodo mo na. Kasi tinodo na nga ng Panginoon eh. Pati buhay binigay na eh. Okay? So yung kalayaan nasa atin lahat ngayon to choose God, no? More than anything else in this world. To love Him more than anything else in this world. Sister Julia, tingin mo, deserve ni Christ na mahalin ng higit sa lahat because of what He did to you and to me? Yes po, super. Why? Kasi Pastor, siya na yun eh. Si Jesus na po yung nagbigay ng buhay niya. So, ano pa yung bakit hindi pa natin ibibigay yung lahat? Kasi life niya na yung binigay niya eh. Kaya tayo ganun din, magbigay din tayo ng buhay natin sa kanya. Oh, very good. Well said. Salamat Ate Julia, no? Nakaka-encourage yung sinabi ni Ate Julia talaga. So sa atin na may mga pag-aagam-agam pa maglingkod sa Panginoon at kung ano-ano pa ang iniisip natin, kapatid, it is the grace that God chose, no, to give to us, not justice. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon at pinahalagahan niya tayo. Okay, so may we apply the same principle, no, na ginawa ng Panginoon. Kasi tayo, ang bilis natin kasing maghusga sa tao eh, no? Ang bilis nating husgahan yung sitwasyon. Kung minsan nakakalimutan na natin na yung prinsipyo ng Diyos na hindi nga tayo karapat-dapat, biniyayaan tayo eh. Kaya kung minsan, maging reasonable tayo, no? Dahil dumarating yung pagkakataon na ang hirap talaga minsan unawain ang ating sitwasyon. But let us always remind ourselves na in times na hindi natin naiintindihan, may Panginoon na tumubo sa atin na naglagay sa sitwasyon na dapat ang pagkatiwalaan. So continue to serve the Lord. Give your best to the Lord. Kahit na hindi mo naiintindihan bakit ka nahihirapan. Okay? Kasi talaga ang hirap din intindihin bakit
Bakit ka biniyayaan ng Panginoon? Ang hirap din unawain, bakit ako pinahalagahan ng Panginoon? Pero nagtitiwala na lang ako na talagang mahalaga ako sa Kanya. Kaya pahalagahan din natin yung plano ng Panginoon, pahalagahan natin yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Bakit tayo nilagay ngayon sa ganitong sitwasyon? Kasi nga, yung worth natin eh. Worthy tayo sa buhay na to. Okay? Kaya wala tayong regrets, wala tayong pagsisisihan. Bakit tayo isang Kristiyano ngayon na nilagay sa gawain ng Panginoon? Bakit tayo isang pamilya? Pamilyang Kristiyano na nagpapahalaga sa buhay, bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin. Okay? So, maraming salamat. I hope na magkikita ulit tayo next Sunday. We're going to tackle the fulfillment of God's grace. The fulfillment. Paano ba nagkaroon ng, ano ba yung fulfillment doon sa biyaya na napakayaman na inihandog ng Panginoon sa atin? Okay? So, Brother Rico, will you please close us in the word of prayer? Ay po yung manalangin. Dakila ng Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na kami na may natutunan na naman sa iyong mga salita, banal na salita. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na binigay po sa amin. At sa araw na ito, kami po ay nanalangin na bigyan mo kami ng safety and good health, lalo na sa pagsisimba ngayon. Maraming salamat ulit, Panginoon, lalo na sa aming magandang kalagayan ngayon. Ikaw na nagbigay ng biyaya na puno ng biyaya gagaling sa iyo, Panginoon. Itong lahat ay aming pinapanalangin, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother Rico. And